Ang ulan pa. Ano nga alam na yan? Ano kaya ako mag-isla kami? Magdagat kami at maulan oh. Kiw! Narito, panibagong adventure na naman. Nagkaarakitan, biriglaan. Kasama ko yung mga palahi, tsaka ang dragon. Maulan nga niyang panahon, pero nandito na kami sa sentro ng Binzons, Camarines Norte, Region 5, Bicol, Philippines. Hindi namin alam kung saan kaming isla mapunta. Inakit lang ako nitong aking kumpare at classmate nung high school. Si kumparing Ariel Mago. Ay baka gusto daw namin mag-isla. Sabi ko naman bakit hindi anakin? Maiksi ang buhay. Naya na nga kami at nag-aantay na nung bangka dyan sa purok nila paring Ariel Mago. May kasungitan nga ng kaunti dyan ang panahon. Ako nga lang sana ang mapunta. Eksaktong-eksakto naman at umuwi dito sa Oval City ang aking kapatid. Mabarbakasyon naman daw siya sa aral kasama ang kanyang jowa Bells. Nabalitaan na inaakit ako sa isla ng aking kumpare. Masama daw siya. Kasama nga din niya yung kanyang kaibigan na si Aliyah. Di may mga kasama na kami. Masama na rin daw ang aking mga inakay tsaka ang dragon. Nayan na bugat nakasakay na kami sa bangka. Matawid na kami dun sa isla. May kalakasan ng kaunti ang alon para kami nasa roller coaster. Nakakangilungani ng kaunti. Sabi naman ng aking kumparing Ariel Mago baliwalaan niya yung pade, maliit pa niya yan. Di na bawas-bawasan ng pangangamba ko. In-enjoy ko na lang ang lugod. Mamaya-maya nga naman nandun na kami agad sa isla. Wala pa yatang 10 minuto Malapit lang pala anakin itong isla na ito, pero maganda. Pagtapa ko pala ang dun sa buhangin bumagal ang tibok ng puso ko. Arangatan ang mga balahibo ko sa katawan. Napakagandang lugar anakin ito. Sabay dito kami dinala ng aking kumpare sabay bahay dito. Dito na rin daw kami makisilong at umuulan nga ni. Ikaw anakin ang bahala sa amin padi at ikaw nakakaalam dito. Sabi ko naman dun sa kumpare ko. Sabay saing na namin at patanghali na. Nang maisa lang na yung sinaing malarga na muna anakin ako dun sa dagat at talagang na-excite na ako. Paano naman? Tingnan mo naman yung lugar. Doon sa loob ng isla napakalilom. Mahangin, medyo malamig ang klima. Tapos paglabas mo naman dito sa tabing dagat napakaliwalas naman. Pagkagaraganda naman anakin itong lugar na ito. Yung buhangin dito malumhok. Hindi siya kulay puting-puti. Medyo nagdidilaw-dilaw siya na nagpupula-pula. Na nagkukulay brown. Pero pag tinignan mo ng malapitan, parang hindi naman buhangin. Parang mga coral na nadurog. Mga shell na nadurog na nagkukulay dilaw-dilaw. Basta maganda anakin. Naya na nga yung aking kapatid at ang aking mga anak. Hindi na rin napigilan. Naya na yung aking anak na 1 taong gulang. Nagpapalutang na kaagad sa dagat. Sus, nagaling yan. Pwede na anakin itong sundan. Bagay ganito na. Maliwanag dito sa isla pero nag-aambon-ambon. Maganda pala. Bagay ganito nag-aambon-ambon at hindi masyadong mainit. Meron nga rin ditong iba pang nagpipiknik. Nayan nga at napulot ko pa yung prutas na yan nakita ko sa Facebook kinakain daw yan. Ito na nakin ang pagkakataon para mapatunayan kung talagang kinakain yan kung ano. Isang sili pa nakin bago ako bumalik dun sa aking sinasaing. Pagbalik ko naman binabalbagan na ni Master habang nakasimangon. Nang maluto naman ito naman ang ginayak namin yung aming baon na bangus na ihawin. Nang malimutan naman ang uling tapos anakin. Ibalot na lang anakin yan sa dahon ng saging. Wala na anakin tayo magagawa. Erekta na natin anakin yan sa apoy. Nagkaigi naman kahit papaano. Mamaya-maya nang makita ni Master yung dala kong prutas, binalbagan ng tiyakin. Nakita rin daw niya sa Facebook na kinakain yun, kaya pinagbabalbagan namin dalawa. Hindi naman masama ang lasa, hindi rin makati. Medyo matabang laang at parang hilaw pa naman. Naya na anakin ang nakukuha natin kasi cellphone. Kung ano-ano na laang anakin ang tinitikman. Ano yun? Tagal maluto ng mga pagkain. Maigi na lang at may baon si Master na biskwit kahit laging nakasimangon. Mamaya-maya naman nagpurantahan na dito yung mga naliligo, mga gurutom na daw. Maigi na lang at nagkaigi yung mga luto namin. Naya na nga at nagsasandok na. Kumarain na anakin tayo habang niluluto pa yung hotdog. Luto naman anakin yung bangus. Naya na mga at pinagparti-parti na. Pulutan sana namin yung bangus na yan. Native na manok sana ang pangulam namin. Kaya lang hindi naman kami nakadala ng mga ricado. Ulamin na anakin yan. Wag na nakin magmama. Sabay sandok ng pamaolo. Ano pa naman. Kain po tayo mga mamsen. Maraming salamat po Lord sa lahat ng blessing at pag-iingat mo sa aking mga mahal sa buhay. Alauna imedya na kami nakakain. Guro tumbaga ang mga tao. Pagkatapos namin makakain para pahilan, sabay lipat na kami dito sa kakilala ng aking kumpare. Dito pala may bantay isla. Sila pala ang nagbabantay nitong isla na ito at itong isla pala na ito ay santuaryo ng mga ibon. Bawal din daw pala dito mangisda. Pero pwede naman daw dito maligo-ligo at ito naman daw ay parte ng daigdig. Di nariligo na kami ng nariligo maghapon. Pasado 5:00 ng hapon dumating na yung sundo namin bangka. Diretso uwi na rin kami
kami at di na nga natigil ang ulan. Parang pasama na ng pasama ang panahon ay baka ma-stranded daw. Nung pabalik naman na kami ay hindi naman na ganong kalakas ang alon. Ay di mas madali kaming nakatawid. Napakasarap ng experience namin dito sa isla na ito. Napakaganda. Nayan pa ang isang maganda. Sariwang isda, napakamura laang ibininta na sa amin. Puwerte anakin, sigurado na anakin ang pang-ulam sa gabihan. Nayan bagat na paksiw na kaagad yung isda. Tapos tinulang native, yung dala nung aking kumpare. Bastante meron nga rin pala akong nabiling buhay na manala doon sa tabing dagat. Ay di meron kaming bagong pet. Ay di paano mga ma'am sir, hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat po sa inyo. Sana po ay palagi kong nasasayang ang mga oras ninyo.